Teacher, required ba gumawa ng TUS sa lahat ng summative test? Ito ang sagot. Huwag paghaluin ang summative test at term examination. Ang summative test ay dapat teacher-made, competency-aligned, nakabatay sa mga lesson na aktual na naituro, ibinibigay sa key points ng term para masukat ang learning. Pero sa provision na ito, walang express requirement na dapat may TUS ang bawat ST1 at ST2. Ibig sabihin, hindi automatic na required ang TUS sa bawat summative test. Pero, paano naman ang term examination? Dito, malinaw ang provision. Para sa K-Stage 3 or Grade 7 to 10, required ang term examination. Dapat 50 items, dapat may consideration sa higher order thinking skills. At ang exam, guided by the teacher TUS. Para naman sa K-Stage 4 or Grade 11 to 12, required din ang term examination. Dapat 60 items, dapat competency-based and discipline-specific, and guided by the teacher's TUS. Teachers, tandaan ang distinction, ST1 and ST2, walang express TUS requirement. Term examination, guided by the teacher's TUS. Pero may importanteng paunawa, ang ibig sabihin ng hindi required ay hindi ibig sabihin na bawal gumawa ng TUS. Kung gusto ng teacher na gumamit ng TUS bilang assessment planning tool para masigurong balance at align ang test items, maaari naman. Ang hindi dapat gawin ay gawing mandatory ang TUS sa ST1 at ST2. Kung wala namang malinaw na policy basis, ito ang pinaka-importanting principle. Ang assessment ay dapat nakasentro sa learning competencies, hindi sa pagdami ng paperworks. Kaya bago na magsabi na, Teacher, kailangan may TUS ang bawat ST. Tanungin muna, saan po nakasaan na required ito? Dahil sa DepEd, hindi sapat na nakasanayan na. Dapat may malinaw na policy basis. Ikaw, teacher, required ka ba na gumawa lagi ng TUS sa summative test? Comment down below. Please like, share, and follow. Bye-bye, butterflies!